Dito sa lugar namin, walang mabiling ganitong masarap. Hindi lang sa hindi masarap, wala talaga mabilihan. So, kapag ka nakakaluwas lang kami, katulad dito, lumuwas kami ng Valenzuela last week. So, ayan lang yung panahon na pwede kami makabili. Pero dahil ayun nga, nag-iya akong bumili, dumaan kami sa Chowking. Kaya lang hindi kami nakahinto kasi nga alanganing oras na gusto na magpahinga. So, ayan, gumawa na ako ngayon. So, after 1 week pa nangyari bago nakagawa. At syempre, dahil masarap ang pagkakagawa natin, syempre, isi-share ko sa inyo kung magkano nga ba pwedeng kitain dyan. At syempre, makakaipo ka ng 32,000 dito. 3 pesos lang ang puhunan mo bawat isa, syempre. Kahit mahal na ang bilihin. At syempre, oo, malagkit yun. Giniling na malagkit. At saka, asukal. Naglagay din ako dito mantika. Usually, hindi talaga ako naglalagay ng mantika. So, tinry ko lang kung magiging mas malambot siya. At oo, mas malambot nga siya. Lagay din tayo syempre tubig dito. Yung tubig dito, maligamgam. Pero yung tipong mas mainit pa sa maligamgam. Yung mainit siya pero kayang tiisin ng kamay mo yung init. Ganun yung texture. Ganun dapat yung ano niya, temperature. Tapos haluin mo lang siya. Mas maganda yung texture niya. Ang kinagandahan kasi kaya naglalagay ng warm water sa dito sa mixture para kapag ka pinrito mo, dinipray mo, hindi ka mapuputukan. Iwas disgrasya. Sa paglagay nitong extra glutinous powder, glutinous flour, optional lang. Pero kasi medyo mabasa-basa siya. Pero ang maganda kasi dyan, kung marami kang gagawin, wag mo nang dagdagan ng glutinous flour na extra. Kasi habang tumatagal yan, mas nagiging dry lalo pagka nahahanginan. Ayan ay base lang naman sa experience ko kasi ilang beses na akong gumagawa nito. Maraming beses ko na rin siyang ginawa, maraming trial na. So, sa ilang beses natin paggawa, kahit hindi tayo expert, ayun. Ang sinashare ko sa inyo ay base lang sa aking experience. So, kung meron ka pang ibang mas mataas na knowledge dyan sa sinashare ko, much better. Oo, tas pahiran natin ng mantika yung pinggan na pagpapatungan, tas yung mismong kamay mo kung wala kang gloves, hugas ka lang. Oo, okay na yan. Basta huwag ka namang ulangot. Oo. At syempre yung pang-scoop na gagamitin natin yung pantakal, pahiran mo rin ng mantika para pag nag-scoop ka, hindi malagkit. Smooth lang. Okay. Yun sa akin yung pag-scoop ko, hindi ko masyado siyang pinuno. Oo. Sa recipe na to, ang magagawa natin ay 29 pieces. Saktong size na yon. Tapos cheese. Sakto lang din ang dami, hindi super laki, para di sobrang alat. Oo. Yung dating recipe ko nito, marami na kasi akong recipe nito eh. Ilang beses ako nag-share nito eh. Yung last time na share ko nito, walang asukal para sa mga ayaw na matamis. So, syempre, kami mahilig sa matamis. Nilagyan ko ng asukal yung mixture nito. Kaya, mas balance yung alat at tamis. Okay, sa pag ano naman, sa pag-coating naman ng sesame seeds, palagi ko sinasabi, much better kung pagka pinagulong mo na sa sesame seeds, ayan, ipagulong mo rin sa kamay mo para mas kumapit yung sesame seeds sa, ayan, sa ano mo, sa botchi mo. Kaya para kapag kahit iprito mo, i-deep fry mo, konti lang yung malalagas. Kapag hindi mo kasi pinagulong yan, ay wala, matatanggal din yan pag pinirito mo. So, ayan yung secret. Okay, kung i-wrap nyo naman, okay, kung i-wrap nyo, kung bukas nyo pa siya ibebenta o ilulutuin, huwag nyo nang lagyan na extra glutinous flour ha. Oo, para hindi siya masyadong dry, hindi mag-crack-crack ganon. Yun ang sikreto naman doon. Okay, ang ginamit natin dito ay electric cooker. Oo. So, alam nyo na kung ba't tayo, ito na naman ang ginamit natin. Eh, syempre, madungis na naman, gusgusin na naman yung kalan natin. Walang oras kasi maglinis. Oo. So, para di nyo malait, ito ulit gamitin natin. Oo. Okay, electric cooker natin, kung gusto nyo gamitin or kung gusto nyo malaman kung saan mabibili, ayan. Lagay ko na lang sa baba kung saan mabibili. O kaya sa screen check kayo yung link. Oo. Yan lang siya. Sakto lang yung mantika gamitin mo sa pag-deep fry para di masyadong o magastos. At saka wag kang mag-alala, pwede mo nang halu-haluin yan kahit na kahit na hindi maging bilog-bilog ng bongga yan. Ganyan talaga butche. Oo. Kung mapansin nyo, bulak-bulak siya. Di ko rin sure kung bakit bago naman yung mantikang ginamit ko. Siguro sa sa MSZ. Ganon. Pero iimpis din yan, don't you worry. Kaya pinatay ko na eh. Kapag ganyan tingnan mo bumubula-bula, patay mo yung electric cooker or yung apoy mo, hinaan mo. O patayin mo na lang kasi aapaw at aapaw talaga yan. Normal lang yan, don't you worry. Pero di ko sure, hindi ko mapaliwanag kung bakit bago naman yung mantika. Usually kasi pagka bumubula ang mantika, madalas use oil na. Ito bago eh. Ano yun? Niloloko tayo sa pilko. Sa supermarket. Supermarket ba galing yung mantika na yan? Mas mahal pero nabula agad.
So, ayan, tingnan nyo, kahit napapaso ako, pinapakita ko sa inyo kung gaano siya kalambot, pinisil-pisil ko na siya. At syempre, hindi pa rin ako tumigil doon. Hindi tayo matatapos doon, magpapapaso pa ulit ako. Ayan, kahit sobrang init niyan, tingnan nyo, ayun, tingnan yung kamay ko. Kinat ko na pala siya. Hindi ko na gano'ng pinakita sa inyo, pero hirap na hirap ako dyan, ipakita kung gaano siya kalambot. At yan, oh, ang sarap niyan. Uy, gumawa ka na. Tingnan mo, napakadali na naman gawin ito kung nangangalik o tinatamad kang maghulma-hulma, magbilog-bilog, magpalaman-palaman, magpatulong ka. Oo, para tapos agad. Lahat naman kayo kakain. So, ayan, di ba? Taste test na agad. Lantakan time na agad. At syempre, kung gusto mong malaman, oo, kung gusto mong kumita ng malaki at makaipon, bisitahin nyo na yung ating YT channels nandun. Parehas na video lang naman din na mapapanood nyo doon tsaka ito. Yun nga lang kasi doon sa description doon, doon sa caption, pag pinindot nyo yung pinaka-title ng video natin, yung tutorial natin, makikita nyo sa bandang baba yung listahan ng recipe with costing na yun. O, don't you worry, included na rin doon yung costing sa electric at saka sa labor, okay? Ito yung mga YT channels natin. Sige na, goodbye, good luck. Love you.